Holy Week na pero hindi pa rin nagpapatinag sa pamamahiya at pagpo-post itong mga Ola agent na nakita ko dito sa Facebook nila, no? Yung mga dami account nila. Talagang sunod-sunod yung pagpo-post. Bro, wala silang pahinga. Tawag doon, hindi yun holy work eh. Evil works yun, mga kadyani. Pero bago natin simulan tong video na itong tatalakayin natin yung mga Ola agent na nagpo-post ng mga nagkautang at di nakapagbayad sa kanilang kung anumang oras sila, hindi natin alam, hindi nila sinasabi, ay bago natin talakayin, simulan natin na mag-support muna kayo sa aking mga social media account at pakisuportahan na lang po at pakipollow na lang po ang aking Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa sa mga paglabag sa unfair debt collection practices nitong mga online lending apps. At paalaala, hindi rin po ako nangungonsenti na huwag po tayo magbayad ng utang. Ang utang ay utang, ito po yung responsibilidad. At hindi rin po ako abogado, ako po yung simpleng mamamayan lang din po, nakagaya ninyo na nagre-report kapag may mga paglabag sa mga ginagawa ng mga unfair debt collection practices ng mga OLA. Okay, ito, no? Medyo nagugulat talaga ako. Ang tindi nila ngayon. Unlike last year, hindi masyado nagpo-post yung mga yan, pero nakaka-receive pa rin ng mga messages ng mga harassments na ginagawa nila at mga pagbabanta, mga pamamahiya sa kanilang mga contacts. Pero ngayon, ibang-iba. Oras-oras yata ako mag-post itong mga Ola agent ngayon. Totoo lang, no? Buti na lang at nakakasilip tayo ng mga dummy account nitong mga Facebook pages nila. Pero, lilinawin ko hindi ko alam kung anong Ola sila. Dahil yung mga yan, gagamit lamang po ng mga dummy account para sa Facebook page para kung saan sila pwede mag-post ay hindi sila agad-agad maritrace ng mga ahensya ng gobyerno kung anong online lending apps ang pinapasukan nilang company at kung ano yung mga ginagawa nilang mga paglabag sa unfair debt collection. Naunahin natin itong si Calix Janed, okay? Ayan po yung kanyang Facebook page. Yung pinost niya itong nakaraan ng March 12, no? Pero may bago siya post ngayon. No? Papakita ko rin sa inyo mamaya. Okay? Ito po, shoutout daw sa babae na to. Takpan natin yung pangalan tsaka yung kanyang picture. Di na isasama dito sa video na ito. Basta yung agent lang po. Okay? Then, sabi niya, excuse me, stock nyo lang, ang daming utang nitong tado na to, pero walang balak magbayad. Para aware na rin kayo sa pagmumukha nito. Ang kapal ng mukha, ang lakas mangutang, walang magbayad, pero active sa social media ng mga kalokohan niya. Padadalhan ko to ng, alam niyo na, ng kabaong sa mismong address niya at guguluhin ko mga mahal nito sa buhay. Ang kapal ng mukha nitong babae na to, mukha palang halatang musang na at coops. Yun po yung ngayon sa kanya, okay? And then ito, one day ago lang, ito lang, siguro nung Sabado lang, no? Tama, Sabado lang. Ito yung pangalan, takpan ko lang. Anong plano mo sa utang mo? Wala kang balak magbayad. Gusto mo napapahiya ka pa dito sa social media? Gusto mo napahiyaan? Pag di ka nakabagbayad ngayong araw ng mga utang mo, pasensyahan tayo ha. Post ko lahat ng mukha mo sa social media. Kasama pamilya mo at gagawa ako ng GC kasama mga mahal mo sa buhay at katrabaho mo para malaman nila na marami kang utang at ang mahiya ka naman, kotse ka. Huwag mong hintayin na may dumating na bagay na hindi mo magugustuhan sa mismong tapat ng bahay mo. Hihintayin ko, bayad mo ngayong araw. Pag wala akong tanggap, pasensyahan tayo, okay? Parang nagawa ko na ito nakaraan after dun kay John Cruz, diba? Na John Cruz, na-post ko na rin yun. Pero ulitin ko, ito ay isa lamang sa mga active na nagpo-post. Kaya tulungan nating i-report. And ito yung nakita ko recently lang. Talagang oras-oras yata siya nagpo-post. Ito po yung kanyang account. Ilalagay ko sa, excuse me, doon sa description lalagay ko yung link ng kanilang mga FB account para tulungan nyo akong i-report doon sa Facebook. Total, nasa Facebook page ko rin naman yung mga link. At puntahan nyo na lang yung mga post ko na yun para maging makasunod tayo kung saan natin masusundan yung kanilang mga Facebook page para ma-report natin. At kung kayo biktima nito mga to, screenshot nyo lang tapos pwede kayo mag-file ng complaint sa PNP, sa NBI, sa PAOK, pwede rin sa CICC o anywhere na mas
yung merong mga anti-cybercrime division. Okay, ito po yung kanyang Facebook page. Yvonne B. Okay, ang Facebook profile niya, Ipis. Masyado siyang cockroach. Ito yung post niya, no? Bayaran mo utang mo, miss, mahiya ka. At actually, may ito mag-post, lagi ko siya nakikita. Halos ngayong araw na ito, Lunes Santo, no? May talaga, as in, every 4 to 5 hours yata, nagpo-post siya maghapon. Talaga nakikita ko, sabi ko, active na active to, ano kayang ola ito? At mukhang kailangan makakomisyon dahil baka kailangan niya na bang outing. Kaya ganito siguro yung pagpo-post niya, talagang as in consistent siya sa pamamahiya, no? Sinyo na lang, yung link, tandaan nyo, paki-report na lang natin. Alam niyo naman kung paano mag-report, di ba? Punta lang kayo doon sa report profile. Alam niyo kung paano yun. Marami na akong videos na ginawa sa ganyan. Kung paano re-report, tandaan nyo, sa bullying, harassment, at tapos pag-report, something like that. Pero minsan, tawag doon, nakakadismaya lang na si Meta ayaw tanggalin kahit na malinaw naman yung mga ginagawa, mga words na hindi magaganda, like the pagpapadala ng kung ano-ano ra, magpapahiya, sasabihin na scammer ka or something, balasubas ka, di ba? Medyo unfair lang ako, parang tingin ko lang kay Meta, ewan ko kung bakit ayaw niyang burahin, no? At ayaw niyang tulungan ng makipag-report. Dahil nga, kung papansin natin yung mga words, siguro dahil hindi sila Pilipino, baka hindi Pilipino yung nagre-review nito, maaring mga foreigner din yung mga nagtitingin o kaya mga AI generated yung tumitingin, kaya parang ang tingin nila is wala silang nilalabag ng community standard, pero pag matino yung content, nagkakaroon ng restriction, no? Makita nyo, di ba? Pag okay yung content, ayaw nilang i-distribute ng maayos. So, pansinin nyo lang. Pag may report, wala rin nilalabag. Ako nga, minsan lang ako magkamali, i-report agad ako. Nagkakaroon agad ako ng violation sa community standard. Minsan lang yan, isang beses lang. Pero itong mga to, ang daming mga nagre-report, halos talagang sumusuporta sa ating Facebook page, makatulong sa mga biktima ng OLA, ay hindi pa rin natatanggal. At maganda dyan talaga, pagtulungan natin, kung sakaling nagkakaroon ng mga mass filing ulit, mga kajanis, mas maganda, pagtulungan, screenshot natin lahat, kung kayo mismo yung biktima nitong Facebook page na yan, yung mga pinakita ko sa inyo, is i-file natin, compilation natin, pagsamasamahin, tapos punta tayo sa PNP, sa NBI, sa PAOK o sa CICC kung nagkakaroon ng mga mass filing. Pero kung wala naman, pwede naman kayo mag-usap-usap, gumawa ng GC kung malalapit na kayo sa isang lugar, pwede kayo magtulong-tulong doon, lumapit kayo sa PNP Anti-Cybercrime o NBI Anti-Cybercrime na malapit sa inyo. Pwede yun, idulog nyo para mas marami kasi yung reklamo, mas pwedeng umakyat sa korte. Kasi kung isa lang yung tao, ay doubt makaakyat yan sa korte. Kasi minsan, pagka isa lang yung complaint, hindi pinapansin. Kailangan kasi marami rin complaint. Then after that, tsaka lang mabibigyan ng mga search warrant at tsaka mabibigyan ng talagang proper investigation. Kung mahigit sa 5 o sa 10, mahigit pa, mas malaki po yung chance na investigahan po talaga yan. Yun lang po yung masasabi ko. So, that's the due process. Wala tayong magagawa ng mga kadyani. Pero sana nakatulong ang video ito na maging maingat kayo sa pag-utang sa mga wala. Muli, maglalambing ako na pakisuportahan, pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.